Kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. At napakaganda sapagkat sinisimulan ang ating ebanghelyo ngayon sa pamagitan ng isang napakagandang tagpo. Jesus went out of the house and sat beside the lake. The crowd became a large that he got into the boat and sat down. At doon sa pagkakataong iyon, naging pulpito ni Jesus yung bangka. At doon sa lawa, ipinangaral ni Jesus ang mabuting balita. May mga bagay na kung saan parang mahirap ipaliwanag, lalo't higit yung patungkol sa kaharian ng Diyos. Kung titingnan natin sa ating mga buhay, mga magulang, minsan meron tayong mga bagay na mahirap na ipaliwanag sa ating mga anak. Paano ang ating ginagawa kapag ipapaliwanag natin ang mga bagay na ito? Gumagamit tayo ng mga halimbawa, gumagamit tayo ng mga simile, gumagamit tayo ng pagkukumpara para nang sa ganon ipaliwanag natin ang mga bagay na iyon. At ganun din ang ginawa ng ating Panginoon. Gumamit siya ng mga parables. At simula sa linggong ito hanggang sa mga susunod na linggo, maririnig natin yung iba't ibang mga parables na ginagamit ng ating Panginoon para ipahayag, para ipaunawa sa bawat isa sa atin. Ano nga ba ang mabuting balita? Ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Ano nga ba ang buhay kabanalan? At ito ay sa pamagitan ng mga talinghaga. Ano nga ba yung talinghaga? Bakit gumagamit si Jesus ng mga parables? You know, a parable comes from a word that means to throw alongside. Jesus places one thing beside another so that something very familiar can lead us to something deeper. He uses what the people already know in order to reveal what they do not yet fully understand. Ganun pala yung ibig sabihin ng mga talinghaga. Si Jesus, ipinapahayag niya yung patungkol sa butil, patungkol sa mga magsasaka, patungkol doon sa mga isda, patungkol doon sa tinapay, patungkol sa ilaw na meron tayo. These were ordinary things in the lives of the people. But through them, Jesus opened extraordinary truths about God. You know, a parable is not simply a story with an easy lesson. A parable opens different layers of meaning. Kaya nga kung papakinggan natin yung mga talinghaga ng ating Panginoon, hindi lamang iyon simpleng kwento, bagkus meron iyong ipinararating sa atin na mensahe. It invites us to listen again and again. It challenges the hearer. Ganun pala, no? Yung talinghaga, hindi lang siyang simpleng kwento, bagkus meron siyang challenge na ibinibigay sa bawat isa sa atin. It does not only give an answer, it also raises a question. It makes us ask, where am I in the story? Makita nawa natin yung ating mga sarili doon sa mga talinghagang iyon. And today, Jesus tells us about a sower who went out and sowed. Isang magsasaka na naghahasik ng mga butil. But as we listen to the story, we may begin to wonder, what kind of farmer is this? Ano kayang klaseng farmer yung narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon? Bakit? Because some seeds fell along the path. Some fell on the rocky ground. Some fell among thorns. Only some fell on the good soil. At doon maitatanong natin, teka, nag-iingat ba yung magsasakang iyon? Was the sower careless? You know, during the time of Jesus, seeds were very, very precious. A farmer could not simply go to the store and purchase another kilo whenever he wanted. Hindi siya pupunta doon para bumili lamang ng mga binhi. Ano ang gagawin nila? Seeds were kept from the previous harvest
They represented food, livelihood, and the possibility of another harvest. So yung pagsasayang ng mga seeds na iyon was to reach the future. And yet, in our gospel reading today, the sower seemed to throw the seeds everywhere. Parang kahit saan na lang, ibinabato nung magsasaka yung mga binhing iyon. Was he careless? Ano sa tingin nyo? Hindi ba nag-iingat yung magsasakang iyon? Or was he generous? Careless or generous? Allow me to share 2 points, my dear friends, for our reflection this morning. First, the sower went out because seeds are not meant to remain in the bag. Lumabas yung farmer na yon para maghasik ng binhi. The gospel says, a sower went out to sow. The farmer did not remain inside the house. Hindi siya nanatili doon na tinitingnan lamang yung mga binhi. He did not count them repeatedly. He did not protect them so much that he refused to plant them. No, he went out. Lumabas yung farmer na ito. A seed kept inside the container may remain safe, yes, but it will never become a harvest. The seed must leave the hand of the sower. It must fall to the ground, it must be buried, and it must be exposed to the sun, to the rain, to the wind, and the uncertainty of the soil. Kaya nga mga kapatid, ang misyon ng simbahan ay katulad daw noon, nung farmer na iyon, na lumabas para maghasik ng binhi. Jesus did not tell us to preserve the gospel only for ourselves. He said, go and proclaim the gospel. Ganun pala ho, We are called to go out and sow the seed everywhere. Why? Because sometimes we become too careful with our faith. We keep it inside our churches. We keep it within our prayer groups. We speak about God only to those who are already believed. We share the gospel only when we are sure that people accept it. Para pag gusto lang nating itanim yung binhi doon sa mabuting lupa, doon lamang at wala ng iba. Pero napakaganda po ng ating unang pagbasa ngayon. Ano ang sabi ng first reading ngayon mula sa aklat ni Propeta Isaías? Ito raw ay parang ulan. Di ba ano yung ulan? Yung ulan ba ay pinababagsak lamang sa mabubuting lupa? Yung ulan ba ay pinababagsak lamang doon sa intention niya na bagsakan? Hindi. Kahit doon sa batuhan, kahit na doon sa dawagan, kahit na doon sa mabuting lupa, yung ulan ay pinababagsak niya. Dito sinasabihan tayo mga kapatid, Jesus tell us to go out. We must sow in our homes, in our schools, in our offices, in our communities, and even in places where people may not immediately listen or accept them. Di ba mga magulang, kapag tayo ay nangangaral sa ating mga anak, we sow seed of faith in your children. Even when they appear uninterested. Teachers, yung mga guro na naririto ngayon, you continue to sow the truth and goodness in your students, even when you do not immediately see the results. Para bang walang natututunan yung aking mga estudyante, pangaral ako ng pangaral. Ganon din naman kaming mga pari. Sa pangangaral namin linggo-linggo, sa pangangaral namin sa mga misa, nandoon yung pag-asa namin na sa pangangaral, kahit yung matigas ang puso ay tamaan, ay magbago para sa mabuti, para sa kabutihan. So mga kapatid, we do not know where the seed will eventually take root, but our responsibility is to sow. God is responsible for the growth. Ulitin ko po yun. Ang misyon natin ay maghasik ng binhi. Yung magpabunga, yung magpatubo, bahala na ang Diyos sa mga bagay na iyon.
is the first point. Second, the sower appears careless because the generosity of God often looks careless to the world. Sa tingin ng mundo, napaka-impractical yung ginagawa ng sower. Sa tingin ng mundo, nasasayang yung mga binhi na nalalaglag kung saan-saan. Pero para sa Diyos, hindi yon sayang. Para sa Diyos, hindi sayang yung mga nalalaglag sa batuhan. Hindi sayang yung nalalaglag sa dawagan. The farmer threw seeds on the path, on the rocks, among the thorns, and the good soil. You know, the practical farmer might say, do not waste the seed. Choose only the best soil. But God is not calculating in the way we calculate. We often decide who is worthy of our time, of our patience, of our kindness. But God continues to sow. God sow His word in the heart of the faithful and in the heart of the sinner. Minsan po merong isang nanay na lumapit sa akin at ang sabi, Father, sawang-sawa na akong mangaral sa aking mga anak. Parang hindi naman ako pinakikinggan. Father, sawang-sawa na akong magsalita sa kanya. Pangaral na ako ng pangaral, pero parang pasok sa isang tenga, labas doon sa kabila. Kayo ba, naranasan nyo na ba yon? Para bang nakakasawa ng mangaral. Pero mga kapatid, ito rin ay katulad ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi ko sa kanya, huwag po kayong magsawang mangaral at bahala na ang Diyos para sa pagbabago niya. Kaya nga mga kapatid, kung minsan parang hindi natin nakikita yung resulta, parang katulad ng nalalaglag doon sa batuhan, matapos malaglag, parang hindi naman yan tutubo. Parang katulad yan na nalaglag doon sa dawagan, dahil merong konting lupa, tutubo ng kaunti at mamamatay. Pero bahala na ang Diyos. Kahit doon sa napakatigas na bato, ay maaari niyang palambutin at maaari niyang patubuin yung butong iyon sa kanyang tamang oras, sa kanyang takdang panahon. Ang role natin ay maghasik ng binhi. Ang role natin ay mangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang paghamon po sa atin, paglabas natin ng simbahang ito, sana maging sower din tayo. Sana maghasik din tayo ng mga binhi at huwag nating pagsayangang, panghinayangang ipahayag ang salita ng Diyos kahit na doon sa mga mahihirap pangaralan, kahit na doon sa mahihirap umunawa, sapagkat ang role natin ay magpahayag ng salita ng Diyos at ang Diyos na ang bahala na magpatubo, magpauhay, katulad ng sabi sa ating ebanghelyo ngayon, balang araw, mamumunga din ito, tig-100, tig-60, tig-30 butil. Makinig ang mga may pandinig. Amen.